street-level individual tiklo sa drug buy-bust operation sa bayan ng Isulan. Tacurong City Mayor Lechoncito pinangunahan ang pag-turnover ng mga motorsiklo sa mga kapulisan. At kahirapan sa lalawigan ng Sultan Kudarat bahagyang tumaas. Yan ang ulo ng mga balita sa Sultan Kudarat Headliners. Magandang araw, lalawigan ng Sultan Kudarat. Narito na ang mga pangunahing balita sa Sultan Kudarat Headliners ngayong Oktubre 10, taon 2024. Street-level individual tiklo sa drug bypass operation sa bayan ng Isulan. Narito ang ulat. Tiklo ang isang street-level individual matapos makabili ang nagpapanggap na poster buyer kapalit ng bypass money sa Puro Capitol West, Barangay Kalawag 2, bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat noong Lunes, ika-7 ng Oktubre taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Julius R. Malcotento, hepe ng Isulan Municipal Police Station, ang suspect na si alias Den, 37 taong gulang, binata at naninirahan sa Barangay GPS, lungsod ng Coronadal. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Malcontento, bandang ika-7 at 27 ng minuto ng gabi nang maaresto ang suspect ng mga tauhan ng Isulan Municipal Police Station Intel Operatives, MDEU at 1st SKPMFC matapos makabili ng hinihinalang shabu sa nagpanggap na poster buyer kapalit ng buy-bust money. Kumpiskado mula sa suspect ang mga plastic sachet na hinihinalang shabu na may timbang na 2 gramo na nagkakahalaga ng 13,000 piso at 500 peso bill bilang buy-bust money at iba pang non-drug items. Nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng Article 2, Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, sinisiguro naman ng ating kapulisan na patuloy ang kanilang kampanya laban sa illegal na droga upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan tungo sa bagong Pilipinas. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Tacurong City Mayor Lechoncito pinangunahan ang pag-turnover ng mga motorsiklo sa mga kapulisan. Narito ang ulat. Pinangunahan ni Tacurong City Mayor Joseph George Lechoncito, MDDPA, ang turnover ng 4 na brand new Honda XRM 125 na motorsiklo na nagkakahalaga ng 88,500 piso bawat isa na inisyo ng local government unit sa Tacurong City Police Station at Joint Task Force Talakudong. Ginanap ang handover ceremonies sa harap ng City Cultural and Sports Center. Ang mga motorsiklo ay tinanggap ni na Police Lieutenant Colonel Manuel Ryan Pustalim, newly appointed Tacurong Chief of Police, at Second Lieutenant Joffer John M. Daginutan, ARM, PA, na kumakatawan sa Joint Task Force Talakudong. Ang mga bagong unit ay inaasahang magpapahusay sa kadaliang kumilos at pagtugon ng mga lokal na tagapagpatupad ng batas sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lungsod. Ako ang inyong kaibigang Apolinario 30 Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Para sa uling balita, kahirapan sa lalawigan ng Sultan Kudarat bahagyang tumaas. Narito ang ulat. Kahapon, nagsimula ang aktibidad ng 6th STAT Festival kasabay ang Statistical Exhibit at Provincial Data Forum
na bahagi ng 35th National Statistic Month na ginanap sa Kings Hall Provincial Capitol, bayan ng Isulan, lalawigan ng Sultan Kudarat. Sa ginawang presentation ni Herlita G. Caraan, Chief Statistical Specialist PSA Sultan Kudarat, na kung saan ipinakita nito ang pagtaas ng kahirapan sa talaan ng poverty incidence among families sa lalawigan ng Sultan Kudarat, na umabot ito sa 26.4%, katumbas ng 5,294 na pamilya sa taong 2023. Noong 2021 na nasa 23.8%, ito katumbas ng 4,693 na pamilya, at noong taong 2018 nasa 24.3%, katumbas ng 4,649 na pamilya. Samantala, bumaba naman ang bilang ng mga pamilya na walang kakayahan ng makabili ng sapat na pagkain. Ayon sa ulat, nasa 8.7% ito, katumbas ng 1,745 na pamilya sa taong 2023. Noong taong 2021, nasa 9.1% na katumbas ng 1,801 na pamilya, at noong 2018, nasa 9.4% ito, katumbas ng 1,808 na pamilya. Kahit bahagya ang pagtaas ng mga mahihirap na pamilya sa lalawigan, nagkaroon naman ng pagbaba sa mga nagugutom na pamilya dahil na rin sa mga interbensyon na ginawa ng pamahalaan, mapanasyonal, provincial o lokal man ito. Tulad ng pamimigay ng mga ayuda o tulong tulad ng TUPAD, AICS, AKAP at iba pang mga pinansyal na tulong. Ang pagpapalabas sa mga talaan ng Philippine Statistics Authority o PSA ay dati tuwing 3 taon, pero ngayon ay tuwing 2 taon na. Ang huling labas ay noong taong 2023 at aasahan naman sa susunod na taon ay gagawin na nila ang taong 2025. Aasahan sa susunod na taon na mababawasan ng mga mahihirap na pamilya sa lalawigan at magkakaroon ng sapat na pagkain ang bawat pamilya dahil na rin sa mga interbensyon na ginagawa ng pamahalaang panlalawigan, mga LGU at mga sangay na pamahalaan, malulutas ang kahirapan sa lalawigan. Ako ang inyong kaibigang Apolinario Teddy Valencia para sa Sultan Kudarat Headliners. Atin ang kabuuan mga balita sa araw nito. Mga balitang kailangan ninyong malaman, balitang walang kinakampihan, balitang totoo, balitang may dalang aral at inspirasyon. Ito ang Sultan Kudarat Headliners. Hanggang bukas, maraming salamat at magandang araw, kaibigan.